Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming bilang ng ating mga kababayan ang walang maayos na bahay. Ang iba sa kanila ay sa lansangan nakatira. Tinitiis ang lamig ng gabi at panganib na maaaring mangyari. Sino nga bang tao ang hindi gusto na magkaroon ng maayos na bahay? Marahil kung meron lamang silang pagpipilian ay hindi nila nanaisin sa lansangan sila manirahan. Ngunit paano kung ang inaakala mo na magiging kanlungan ninyo ay ang lugar na magbibigay sa inyo ng takot at pangamba? Handa ka na bang tumira sa malaking bahay na may kasamang mga multo? Dear Papa Dudut, kumusta po kayo? Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Shaira na matagal nyo nang tagapakinig. Kahit nung nasa radyo pa lamang kayo ay fan nyo na po ako. Kaya naman nag-decide akong gumawa na rin ng sulat ng kwento ng buhay ko. Sisimulan ko ito noong bata pa lamang ako. Parang nasa grade school pa lamang ako noon kung hindi ako nagkakamali. Palipat-lipat kami ng tirahan dahil madalas na nalilipat ng trabaho si Papa. Dahil may history ito ng pambababae. Ayaw ni Mama na malayo kami ng matagal sa kanya. Magandang bahay na nilipatan namin noon, malaki ito tapos may sarili pa akong kwarto. Pero hindi ko alam kung bakit mabigat ang pakiramdam ko sa bahay na yon, na hindi ko maintindihan kung bakit. Pakiramdam ko ay palaging may nakatingin sa akin. Nang tinanong si Mama tungkol doon, sinabi niya lang na baka naninibago lamang ako dahil maliit ang bahay na inalisan namin noon na totoo naman. Parang halos doble ang laki ng bahay na yon mula sa iniwan naming bahay, Papa Dudut. Pero kahit na gaano kalaki ang bahay ay parang hindi ako komportable na magtagal na tumira doon. Madaling araw nang maalimpungatan ako sa pagkakatulog ko. Ako lang ang mag-isa noon sa kwarto. Yung kapatid ko sa ibang bahay siya natulog. Bago lang kami noon sa bahay na yon at ewan ko nga ba kung bakit ako nagigising ng ganitong oras. Insomnia na naman ata ito. Tinignan ko muna yung oras sa cellphone ko, 3:30 AM. Masyado pang maaga. Nagpatugtog muna ako sa cellphone ko para makatulog na ulit ako. Habang nagmumuni-muni ako, may pakiramdam ako na may nanonood sa akin sa pagmumuni-muni ko. Naramdaman ko din na lumalamig kaya hininaan ko muna ang aircon ko. Saka ako bumalik sa kama, Papa Dudut. Pabalik na sana ako sa kama ko nang biglang bumukas ang pinto ng kwarto ko. Dahan-dahan itong bumubukas. Kumunot naman ang noo ko dahil sa nangyayari ngayon. Wala naman akong ibang kasama sa kwarto kundi ang sarili ko. Wala namang hangin. Hindi naman sa natatakot ako. Naiinis ako. Oo, bale lumapit ako ng konti sa pintuan nang biglang sumara itong bigla. Sumara ito na parang may sariling nagsarado dito. Hindi ko pa nahawakan yung doorknob ng pinto at bigla itong nagsara. At hindi lang pasara ng dahan-dahan. Padabog. Halos masira ang pinto ko. Pagkasara nito ay trinay ko siyang buksang muli pero ayaw na siyang bumukas. Hindi ko pa din siya tinatantanan. Bumubukas pa rin siya, Papa Dudut, ng konti pero parang may nagpipigil dito.
Sumigaw na ako ng tulong pero kahit anong sigaw ko ay parang walang nakakarinig sa akin. Nasaan na ba sila, Mama? Hindi ba nila naririnig ang pagsigaw ko dito? Ano bang nangyayari? Sino bang kasama ko dito? Yan ang mga tanong na bumubuo sa isipan ko nang may naramdaman akong kamay na humawak sa wrist ko. Malamig ang kamay na humahawak sa wrist ko, sobrang lamig at nararamdaman ko ng magaspang ang kamay niya. Para may sugat. Tinignan ko kung sino ang humawak sa kamay ko, Papa Dudut, at pagkatingin ko ay halos mamatay na ako sa sobrang gulat. Napasigaw na lamang ako dahil baka mamaya ay mamatay na talaga ako. Batang babae. Hindi niya pa din binibitawan ang paghawak sa kamay ko. Mahaba yung buhok ng bata, gulong-gulo at nakatakip lamang ito sa mukha niya. Kaya hindi ko makita ang mukha niya. Sino ka? Nauutal kong tanong sa kanya. Pero hindi siya nagsalita. Binitawan niya na din yung pagkakahawak niya sa kamay ko. Kaya lumayo na ako sa kanya. Lumayo ako sa pintuan pero siya ay nakatayo lang siya doon sa harapan ng pintuan at may dala siyang teddy bear. Hawak-hawak ngayon. Hindi siya kumikibo basta at nakaharap lamang siya sa may pintuan. Hanggang sa tumingin siya sa akin at tinuro niya ako saka siya sumigaw ng pagkalakas-lakas. Yung parang mababasag na ang eardrums ko. Ang tinis ng boses niya. Ang sakit sa tenga. Kaya naman tinakpan ko ang tenga ko habang nakapikit ng mariin. Ilang sandali lang ay nawala na din yung matinis na boses ng batang babae. Kaya nagpasya ako na lumapit sa pinto ulit at trinay ko ulit siyang buksan. This time ay bumukas na siya. Sumilip muna ako sa labas ng kwarto ko. Patay pa ang ilaw. Pero ang bukas lang ay ang puon namin at sa gilid ng pintuan. Napatingin ako sa pintuan ng bahay namin. Tinitigan ko lang ang pinto dahil may mabigat akong pakiramdam dito. Ganon na naman ang nangyari sa pinto ng bahay namin, bumukas na naman ito ng dahan-dahan. Papa Dudut, bumukas ng bahagya ang pintuan ng bahay namin nang biglang may sumilip na batang babae. Yung babae kanina sa kwarto ko ay siya yon. Ngumisi pa yung babae saka siya tumawa. Nakakatakot yung tawa niya at nagpasya na nga ako na bumalik sa kwarto ko. Saka ko sinarado ng mabuti ang pintuan ko. Bumalik ako sa kama at nagtalokbong ng kumot. At sinubukan ko na uling makatulog. Nakapikit lamang ako pero hindi maalis sa isipan ko yung mga nangyari ngayon sa akin. Hindi ko alam kung bakit nangyayari sa akin ang ganong mga bagay, kung bakit nagpakita sa akin ang isang bata na magulo ang buhok. May hawak na teddy bear na isa na lang ang mata. At putol pa ang kaliwang braso. Duguan ang damit at puro sugat ang kamay at braso ng batang babae. Hindi ko pa nakikita ang mukha ng batang babae, katawan niya lang ang nakita ko. Kinaumagahan ay hindi ko pa rin makalimutan yung nangyari sa akin nung madaling araw, Papa Dudut. Hindi matahimik ang sarili ko nang dahil doon, kaya nagtanong ako sa yaya namin dito. Si Yaya Kusing. Matagal ko na siyang yaya pero nanay ang tawag ko sa kanya. Kasi parang nanay na ang turing ko sa kanya at anak na ang turing niya sa akin. Dahil nawalan siya ng anak na matay sa isang aksidente. Car accident. Sayang nga at bata pa lang yung anak niya nang nabawian na agad ng buhay. Magandang umaga, inay, masiglang bati ko sa kanya. Umarap siya sa akin nang nakangiti. Magandang umaga din, anak, may kailangan ka ba? Tanong sa akin ni Yaya Kusing. Hindi pa naman siya gaanong katanda, tama lang. Inay, may ikikwento ko sa inyo. Panimula ko at kiniwento ko ang lahat ng nangyari sa akin kanina, yung tungkol sa bata at pintuan sa kwarto ko. Missy, anak, kailangan mong ingatan ang sarili mo. Pagkasabi nun sa akin ni Yaya Kusing ay nagtaka naman kaagad ako dahil sa sinabi niya. Narinig ko mula sa kapitbahay natin na 10 taon na ang nakalipas nang may nangyari sa kwarto mo. Ang dating may-ari ng bahay na ito ay may anak na babae na 7 years old na. Si Asha. Mabait at bibong bata si Asha at lagi siyang may hawak na teddy bear.
hanggang sa may nangyaring masama. Naglalaro lang si Asha noon nang madatnan niya ang daddy niya na sinasaktan ng kapatid niya. Tumakbo si Asha papunta sa kwarto niya at padabog niyang sinarado ang pinto ng kwarto niya. Saka siya humaguluhol ng pag-iyak. At habang umiiyak si Asha ay pumasok ang daddy niya sa kwarto niya. Sinaktan siya ng daddy niya at pinaghahampas ng kung ano-anong matitigas na bagay. At sa pagkakaalam ko'y nabaliw na ang daddy niya noon dahil sa sobrang depresyon. Hinila nito ang buhok ng bata sa kanya ito pinaghahampas sa pintuan ng kwarto ng bata hanggang sa mamatay ito. Kwento sa akin ni Yaya Kusing habang pinupunasan ang kanyang mga luha na kanina pang tulo ng tulo. Ayun palang nangyari sa batang babae na nakita ko sa kwarto at narinig sa pintuan. Inay, ano po ba ang dapat kong gawin? Tanong ko dahil kailangang may gawin ako kahit na papaano. Hindi na rin kasi ako makatulog ng maayos pag nangyayari sa akin yon. Missy anak, ang gawin mo ay kausapin mo ang batang babae. Kapag humingi siya ng tulong ay tulungan mo siya. Harapin mo siya na may tapang dahil pag wala kang tapang baka ikaw ang sumunod sa kanya. Bilin pa ni Yaya. Susundin ko ang sinabi ni Yaya Kusing at nagplano ako mamayang madaling araw ay hinintay ko si Asha na magpakita sa akin. Maraming salamat po inay. Saka ako tumayo sa kinakaupuan ko. Mag-iingat ka anak, wika pa ni Yaya. Wala akong nagawa kung hindi ang hintayin na lumipas ang mga oras. Wala rin naman akong ibang mapagsasabihan dahil alam kong hindi ako paniniwalaan ni na mama. Baka pagalitan lamang ako ng mga yon at sabihin pa na hindi madaling maghanap ng bagong titirhan. Nalipat kasi ng opisina si Papa kaya kailangan naming sumama rin sa kanyang paglipat. Ayaw kasi ni Mama na magkahiwa-hiwalay pa kami ng tirahan. Madaling araw na noon Papa Dudut at nakaupo lamang ako sa higaan ko habang kinakalikot ko ang phone ko para pampaiwas antok. Habang kinakalikot ko ang phone ko ay may naramdaman akong tumabi sa kanan ko. Nandito na siya. Ay ate, nagulat ako nang bigla siyang nagsalita at kumaway pa sa akin. Nagdadalawang isip ako kung sasagot ba ako. Pero ang sabi ko nga pala kay Yaya, natutulungan ko siya. Hello, sabi ko. Nakatingin lamang siya sa akin at nakangiti at nakakatakot ng ngiti yon. Buong tapang ko siyang initian din. Bigla siyang umiyak. Ewan ko kung bakit. Sinaktan niyo ako, pinatay niyo ako, magbabayad kayong lahat. Nakakatakot ang tawa niya, grabe. Biglang nagbago ang boses niya parang hindi bata. Buwaba siya ng kama tapos humarap siya sa akin. Hindi ko alam ang maaaring gawin niya sa akin pero bigla niya akong hinila. Nagpupumiglas ako pero hindi ko kaya dahil napakalakas niya. Nakahiga na ako sa sahig nang may kuhain siyang bagay, upuan. Yung matigas kong upuan, binuhat niya ito sa kanya inihampas sa akin ang buong puwersa. Ang lakas ng paghampas niya sa akin ng upuan. Inulit-ulit niya yon sa akin hanggang sa manghina ako. Hindi ko na kaya dahil masakit na ang katawan ko kaya lambot na lambot ako noon. Para akong lantang gulay. Ganito ang ginawa ninyo sa akin, gagawin ko din sa inyo. Sigaw pa niya. Hindi ko napansin na nahila niya na pala ako papunta sa pintuan. Hinawakan niya ang buhok ko. Sa kanya ipinwesto ito sa harapan ng pintuan at sa kanya ako inumpog sa pintuan. Paulit-ulit niyang ginagawa yon. Ako naman ay iyak lamang ako ng iyak. Masakit na rin ang katawan ko at ang ulo ko. Asha, wala akong kasalanan sa iyo. Hindi kita sinaktan. Handa pa akong tulungan ka. Pag-iyak ko pero hindi na siya nakinig hanggang sa nawala na nga ako ng malay. Papadudot nagising ako na nakahiga na sa kama ko at hawak ni Mama ang kamay ko. Naiyak pa siya nang makita niyang gising na ako at doon ko nalaman na nagising sila dahil sa malalakas na iyak at sigaw ko. Pero hindi nila ako magawang pasukin sa kwarto dahil hindi yon mabuksan. Nang makapasok sila ay nakita nila ako na walang malay sa sahig. Sinabi na rin daw sa kanila ni Yaya ang tungkol sa bata na ikinuwento ko. Kaya naman pinablessing nila ang bahay na yon. Pero hindi pa rin tumigil si Asha sa panggugulo sa amin. Lalo na sa akin hanggang sa nag-decide sina Mama
na lumipat na ulit kami ng bagong tirahan. Mabuti na lamang at hindi na kami sinundan pa ni Asha. Lumipas ang ilang taon, isang karanasan pa ang hindi ko makakalimutan noong nagtatrabaho ako bilang substitute teacher sa isang eskwelahan. Nakapanibago at nakakakaba dahil it's for real na talaga. Ako ang nag-iisang teacher na nasa unahan ng klase. Hindi gaya nung intern pa lamang ako na may iba pa akong teacher na kasama. Naging maayos naman ang unang araw ko dahil may mga iniwan namang plan at mga activities si Ma'am Edel. Ako na nga lang talaga ang bahalang mag-execute. Hindi maiwasang may mga malulokong estudyante pero kahit naman ganon ay may mga respeto sila at hindi na ako nagtataka dahil halos nasa higher section ang mga handle ko. Madami kasing mga sections doon ang bawat year. Malaki at napakalawak ng sakop ng lupain ng school na yon, Papa Dudut. Dahil preschool to high school, ang mga tinuturuan doon ay hindi lang iisang section ng bawat baitang. Sa high school nga, ang pinakamarami ay 20 sections at yung mga first year. Wala pang K-12 ng mga panahong yon. Malawak din ang field at madaming mga matatandang puno sa buong school. Nangyari ang nakakakilabot na pangyayari isang hapon ng Biyernes. Values Education ang subject ko noon sa mismong advising class ni Ma'am Edel, ang pinalitang kong teacher. Tahimik sa klase ko dahil meron akong activity na ipinapagawa sa kanila. Kaya naman nagulantang kami ng mga estudyante ko nang bigla-bigla ay nakarinig kami ng sigawan mula sa katabi naming kwarto. Ma'am Shaira, ano po kaya nangyari sa kabila? Tanong ng isa sa mga estudyante ko. Sinenyasan ko itong tumahimik at nakinig ako ng mataman sa ingay sa kabila. Nag-uumpisa ng magbulungan ang mga estudyante ko kaya muli ko silang sinaway para tumahimik. Tumayo na din ako para makiosyoso nang makita kong may ilang mga teacher na din ang papunta sa kabilang room. Binilinan ko muna ang klase ko na huwag mag-iingay at tapusin na ang activity dahil pupunta lamang ako saglit sa kabila. Agad kong tinanong si Ma'am Almendras, yung teacher sa kalapit kwarto ko, kung ano nangyayari. Sabi nito ay may estudyante daw na bigla na lamang nangisay sa gitna ng klase. Sabi ko naman baka epileptic yung bata. Pero hindi daw dahil wala naman daw history ng pangingisay yung estudyante. Sabi pa ni Ma'am Almendras ay kilala daw nito ang batang nangisay dahil simula pa noong preschool ay estudyante na daw niya yon. Hindi ko personal na nakita yung bata dahil saktong labas ko sa room ay dinala na ang bata sa klinik. Nasundan pa ang ilang mga pangingisay ng iba't ibang estudyante sa school, Papa Dudut. Kaya naman lubha na yung kinabahala ng aming principal. Isang hapon ay maagang ipinadismiss ang lahat ng klase. Bali half day lang naman lahat ng mga estudyante. Pero pinaiwan sa school ang lahat ng mga teachers. Gusto ko nang umuwi din ng mga oras na yon dahil sa takot. Ginamit ko na ang excuse ang pagiging substitute teacher ko pero hindi pa rin ako pinauwi. Hindi ko naman nakita ng live ang mga kisayang naganap sa mga bata pero base sa mga naririnig ko sa mga estudyante ko at sa usapan ng ilang kapwa ko guro ay sinapian daw ang mga estudyanteng nangisay. Walang makapagsabi kung ano nga ba ang sumasapi sa mga bata. Meron nagsasabing maligno o kapre dahil may ilang atang puno ang pinaputol para matayuan ang karagdagang kwarto. Meron ding nagsasabi na demonyo daw. Meron ding kaluluwa daw ng mga hindi matahimik na espiritu. Puro daw. Pero wala akong pakialam sa kung ano man ang katotohanan dahil sa totoo lang. Kahit napakahilig ko sa mga kwento at panoorin ng katatakutan, ay ayokong ma-involve doon ng personal. Duwag po akong numero 1 at may nakakatakot ding karanasan noong bata pa lamang ako na ayaw ko nang maulit. Nasa hallway kaming lahat at may pakain ang aming principal. Pinag-lunch kami lahat ng libre. Sa isip ko ay para namang kaming bibitayin, yun nga lang ay hindi last supper ang drama namin kundi the last lunch. Yun nga matapos kumain ang lahat ay muli kaming tinipon. Wala akong ibang alam
sa kung ano nga ba talaga ang gagawin namin basta ang sabi lang ipa-blessing ang buong school. Pinapila na kaming lahat by twos, kapartner ko yung isang magandang teacher na naging close ko na rin. Binigyan kami ng tig-iisang kandila at pinasindihan sa amin yon. Dinadaan ko na lamang sa biro, Papa Dudut, ang takot ko. Ang sabi ko pa kay Ma'am Ayla ay mukha kaming mag-field trip o di kaya ay sasama tayo sa prosesyon. Pabiro pa nga akong kumanta ng Ave, Ave Maria. Panay lamang ang hagik-hika namin ni Ma'am Ayla pero natigil kami nang bigla na lamang bumulagta at nakikisa yung isang lalaking teacher na nasa malapit lamang sa amin. Napayapos ako kay Ma'am Ayla at agad na dinaluhan ng ilang mga guro yung nangingisay. Tapos maya-maya ay nagkagulo na rin sa bandang una dahil pati si Ma'am Almendras daw ay bumulugta na rin at nangingisay na rin. Madaming mga lalaking teacher ang mga nag-usong sa pagbubuhat sa dalawa para madala sa klinik. Tapos nang wala na sina Ma'am Almendras ay pinagpatuloy na ulit ang pagbe-bless sa buong school. Hindi na ako bumitaw kay Ma'am Ayla, lahat ng classroom at bawat sulok ng school pati ang mga puno at ang field ay nabindisyonan ng 3 pare na kinausap ng principal. Saktong 6 p.m. nang matapos ang blessing at mass. Nagpahapunan ang principal at gabi na talaga kaming nakauwi. Good thing ay Sabado kinabukasan at walang klase ang buong school. After na mabless yung buong school ay hindi na naulit pa ang pangingisay ng mga estudyante. Naging okay na rin sina Ma'am Almendras at nang tanungin daw hindi daw nito maalala na sinapian ito. Nagtaka pa nga daw kung saan nakuha ang malaki niyang bukol sa likod ng ulo. Hanggang sa bumalik na si Ma'am Adele at umalis na ako ay wala nang sapiang naganap sa school na yon. Papadudot nang makapag-asawa ako ay tumira kami sa probinsya ng asawa ko na hindi ko na babanggitin kung saan. Nadestino kasi doon ang asawa ko at ayaw niya na malayo siya sa akin. At ganun din naman ako lalo na at buntis ako. Mabait ang akin na pangasawa kaya naman pumayag pa siya na isama ang tito, mama at lola ko sa pagtira namin sa probinsya. Ayaw niya rin daw kasi na mapag-isa ako sa bahay kaya dapat na palagi akong may kasama noon. Maaga po kaming naghapunan ng lola ko ng gabing yon habang nasa trabaho pa ang asawa ko. Mga alas 6 pa lamang po siguro noon, Papa Dudut. Pinadala po sa akin ni lola ang niluto niyang ulam kina mama na kalapit bahay lang po namin. Patay po noon ang ilaw sa terrace ni na mama pero maliwanag pa naman po. Napansin ko kagad ang isang may katabaang pusa na kulay itim na nakatayo sa pasimano ng terrace. Noong una ay simple lamang itong nakatayo pero noong malapit na ako ay bigla itong sumingasing at saka nilundag ako nito. Sa gulat at takot ko ay napaupo ako at naihagis ko ang tagayan. Lumanding po sa ibabaw ng tiyan ko ang pusa at umiilaw ang mga mata nito habang nakatingin sa tiyan ko. Nakaramdam po ako ng bahagyang pagbaon ng mga kuko nito sa tiyan ko kaya po napasigaw ako. Agad naman po akong dinaluhan ni ng lola, mama at ng stepfather ko. Inampas ng tito ang pusa kaya eto ay dali-daling umalis. Inalalayan ako ni ng mama na makatayo pero nananakit ang balakang ko. At para ding biglang nanigas ang tiyan ko. Tapos ay may naramdaman akong mainit na likido na umaagos sa binti ko. Mula sa liwanag ng ilaw na lumalabas sa bukas na pinto ni na mama ay nakita kong dugo yun. Nakita na rin ni na mama at agad na nagpanik sila. Binuhat ako ng tito ko hanggang labasan at sinakay sa owner. Isinugod po nila ako sa ospital at doon na nga po nalaman na buntis ako. Pag-uwi po namin sa bahay after pong i-assure sa ospital na ligtas na kami pareho ng baby ko, ay pinadiretso po kaagad ako ni lola sa kwarto ko. Umuwi na rin noon ang asawa ko sa bahay at natuwa nang malaman niyang magkakaanak na kami. Papadudot may katagalan na din po akong nakahiga sa kama ko nang may marinig po akong sinasaboy parang sa bubong namin. Hinawi ko ang kortina at binuksan ko po ang bintana. Nakita ko si tito at mama na may kung anong sinasaboy sa bubong at paligid ng bahay namin. Tinanong ko kung ano yon. Bawang, asin at abu daw pangontra.
Hindi ko na inalam kung para saan dahil sa hilig kong manood at magbasa ng horror ay alam ko na kung para saan yon. Late ko na nga lang na-realize na baka aswang yung itim na pusa na lumundag sa tiyan ko. Hindi pa doon natapos ang pangaaswang sa akin, Papa Dudut. Isang araw ay ginabi ako ng pag-uwi galing sa bahay ng pinsan ko. Tapos ay natagalan pa ako sa paradahan dahil walang tricycle na gustong maghatid sa barangay namin dahil wala na daw silang maisasakay pabalik ng bayan. Mag-alas 11 na nang makababa ako ng tricycle at nakita ko ang isang matandang babae na hindi pamilyar sa akin. Nakatayo ito sa may iskinitang dadaanan ko. Hindi ko na ito pinansin at naglakad na nga ako papasok nang matapat ako sa matanda ay bigla itong lumapit sa akin. Saka nagwika na, "Ang bango-bango mo naman, ining." Bukod sa nakakatakot nitong itsura ay nakakatakot din ang boses nito na parang kaboses ng mga witch na napapanood ko. Patras akong lumayo sa matanda. Hindi ko ito hinihiwalayan ng tingin. Sa isip ko kasi ay mas madali akong makakalaban kung kita ko ang bawat kinikilos nito. Nasa may kalagitnaan na kami ng iskinita at nakasunod pa rin sa akin ang matanda. Nakangiti pa nga ito kaya kitang-kita ko ang iilang ngipin nito na nangingitim na at namumula-mula pa. Mahigpit na ang takot ko ng mga oras na yon pero hindi naman ako makatakbo sa hindi ko mawaring dahilan. Pero dahil na rin siguro sa sobrang takot kaya ganon. Nakaharap pa din ako sa matanda habang humahakbang ako paurong at napatili ako nang may mayapakan ako at bumangga pa ako sa kung ano. Lalo pang lumakas ang tili ko nang may humawak sa magkabilang balikat ko. Pero kusa din akong tumigil sa pagtili nang makita kong si Tito pala yon na kasama pa si Mama. Tinanong nila kung bakit daw ba ako paurong kung maglakad. Sabi ko ay may matanda kasing sumunod sa akin. Muli kong hinarap ang matanda pero wala na ito. Nagtaka ako dahil ang bilis naman niyang mawala. Mas nagtaka pa ako nang sinabi ng tito na wala naman daw siyang nakitang kahit na sino sa iskinita bukod sa akin. Hindi ko na lamang pinilit yung tungkol sa matanda bagkos ay tinanong ko na lamang sila kung saan sila papunta. Pakalsada raw sila para abangan ako dahil gabi na nga at wala pa ako tapos ay hindi man lang daw nila ako makontak. Hapon pa lamang kasi ay lobat na ako. Pagdating sa bahay ay muling sumakit ang tiyan ko. Fast forward, naging maayos naman ang panganganak ko sa anak namin ng asawa ko. May mga karanasan tayo na masasabi nating kakaiba at hindi natin malilimutan at etong mga kinuwento ko ay iilan lamang sa mga yon. Lubos na gumagalang, Shaira. May ilan na kapag may pinagdadaan ng dagok sa buhay ay kune-question ang layunin ng Diyos. Ngunit palagi nating tandaan na ang pagsubok ay paraan lamang niya upang dalhin tayo sa mas magandang lugar at sitwasyon. Kaya huwag kang sumuko at panghinaan ng loob kung ikaw ay may mabigat na problema. Magpatuloy ka lamang sa iyong buhay at palaging maging mabuti at piliin ang tama. Isipin natin na ang mundo ay bilog at hindi habang buhay na ikaw ay mananatili sa ilalim. Darating ang panahon na ikaw ay mapupunta sa ibabaw at kapag nangyari yon ay doon mo lubusang makikita ang dahilan kung bakit ka hinayaan ng ating Diyos na dumaan sa mga nakakatakot na pagsubok. Mas malalasap mo ang tamis ng tagumpay lalo na kung ito ay iyong pagsusumikapan kaya huwag tayong mawala ng pag-asa. Sabi nga ay trust the process. Makikita mo at darating ang araw na makakamit mo ang lahat ng iyong ipinagdarasal. Basta samahan mo lamang ito ng gawa at sipag at pananampalataya. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka.
Stories. Kami ay iyong kasama dito sa Papa Dudut Stories. Ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.